Nasaan siya? Saan niyo dinala? Nasa emergency room po siya sa second floor. Huwag mong ipapaalam na nandito siya. Sige po, senyor. Di ba ikaw ang manager ni Paloma Durantes? Tama? Anong nangyari sa kanya? Na-aksidente ba? Kumusta siya? Pasensya na pero mamaya niyo na lang ako kausapin. O sige, pero... Ano ba naman yun? Nurse, nasa si Paloma Durantes. Kamag-anak ka ba ng pasyente? Ako po ang manager niya. Nandun siya ngayon sa emergency room at hindi talaga maganda ang kalagayan niya. Ooperahan ba siya? Hindi pa namin alam sa ngayon. I-x-ray siya para malaman kung may pinsala sa katawan niya. Kasama niya ngayon si Dr. Reverol. Maiwan na kita. Hindi maganda to. Diyos ko. Paano kung... Mamatay si Paloma. Hindi. Imposible. Nasaan ngayon si Paloma Durantes? Kumusta na siya ngayon? Hindi ko pwedeng sabihin. Di ka nakakatulong sa amin bilang reporter. Senyorita. Pasensya na pero hindi ako makakasagot. Hindi pwede Nagtatanong lang naman kami. Ano ba naman yan? Pwede ko makausap si Senyor Alex Durantes? Baka nasa hallway siya. Si Alex to. Senyor, ang dami pang reporters at photographers dito sa reception. Gusto po nilang makita si Senyorita Paloma. Huwag mong paakyatin. Pero... Magpadagdag ka ng security. Huwag mong hahayaang makalapit sila sa kanya. Ako ang bahala sa gastos. Basta huwag mong paakyatin. Sige sir, akong bahala. Kumusta siya, doktor? Maluba naging pinsala sa abdomen o tiyan niya, senyor. Sobrang luba. At ngayon tinatahi nila ang malaking sugat sa mukha niya. Aabutin niyo na mahigit 1 oras. Pagkatapos ooperahan si Rosalinda. Rosalinda? Oh, hindi niyo po ba alam yon, Senyor Durantes? Ang sabi niya, hindi siya si Paloma, kundi si Rosalinda Perez. Pero may nakakapagtaka sa nangyayari. Dahil alam kong si Rosalinda Perez patay na. Iba na ang babaeng to. Nagkataon lang na magkamukha silang dalawa. Hindi ko maintindihan, doktor. Kailangang matawagan agad si Fernando C. Altamirano para lang maging malinaw ang lahat ng ito. Sige, tama po kayo. Tatawagan ko po siya kaagad. O sige, salamat. Excuse me. Maaari siyang mamatay. Hindi ka pa matutulog? Hindi, Fedra. Matulog ka na. Hello? Si Alex to, Fedra. Mabuti naman at gising ka pa. Anong oras na? Bakit ka napatawag? Nagka-aksidente pag alis namin ng teatro. Nasagasaan ng kotse si Paloma. Critical siya. Ooperahan siya. Ibig sabihin mamamatay siya? Oo, pwede siyang mamatay. Pero hindi lang yan. Bumalik na ang alaala niya. Alam niya nang siya si Rosalinda. Wala akong nakitang bali sa leeg. Pwede mo nang tanggalin ang neck brace. Dalhin niyo na siya sa operating room. Pinatulog na siya. Pagkatapos oopera na. Tinawagan mo na ba si Fernando Jose? Opo, doktor. Tinawagan ko na siya. Bakit hindi ka pa matulog? Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Ikaw rin, hindi pa natutulog. Fernando Jose, naalala ko yung sinabi mo kanina na walang kahit sino ang makakabura sa pagmamahal mo kay Rosalinda. Yun ang totoo, Fedra.
Sige. Kung ganon, susuko na ako. Sinubukan ko siyang higitan pero parang hindi yun posible. Kaya amin na ako sa'yo. Pinakasalan kita dahil sa kayamanan mo. Scalpel. Pangarap ko na gumanda ang buhay ko. Nabigo ako ng ilang beses. Ikaw ang nakita kong oportunidad at hindi na kita pinakawalan. Kaya ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para maramdaman mo na maging masaya ka sa piling ko. Pagkatapos pakasalan ako. Nakuha mo na, Fedra. Pwede ka nang maging masaya. Hindi. Dahil wala ang pagmamahal mo. Hindi naman yun ang gusto mo. Di ko naisip na ikaw lang talaga pala ang gusto ko, Fernando Jose. Natutunan na kitang mahalin ng totoo, ng merong sinseridad. At ang bata, mahal ko siya. Mahal ko siya na parang anak ko na. Ipagpapalit ko ang lahat ng kahit ano para lang mahalin mo ko kahit papano, ng kahit konti. Pero sa tingin ko, imposible. Hindi mo na ako mamahalin. Dahil ang nag-iisang mahal mo ay si Rosalinda. Makinig ka, Fernando Jose. Si Rosalinda ay buhay pa.